Alam po kayo magka-ideya kung ano yung sinasabi nitong mga prosecutor. Eto po, magbigay tayo ng mga yung mga naibalita na ng mga media natin. Sabi po ni Paulina Masida, isa po to sa mga prosecutor, ICC Office of the Public Consul for Victims Principal Counsel. Siya pala yung Principal Counsel ng mga biktima. Rather than addressing the root causes of drug addiction, ito po yung as usual na ano nila no? Rather than dapat ang ina-address daw ni Tatay Digong yung root causes daw po ng drug addiction. Ano raw yung root causes ng drug addiction? Magugulat po kayo. Ito pong mga counsel po ng biktima ay wala pong kaide-ideya sa sinasabi niya. No? Ito raw po ang root causes ng addiction. Poverty, lack of education, unemployment, and inequality. Yan yung sinasabi niya raw na causes of drug addiction. Naniniwala po ba kayo? Poverty, lack of education, unemployment, inequality, kaya nag-addict yung tao? Kasi kung ano lang po yung mula po sila doon sa bansang mayayaman. Mayayaman po itong mga tao na to. Yung bansa po nila mayaman. At dahil sila, mayaman sila, hindi sila addict. Kaya ang tingin nila, ang addiction po ay cause, ay poverty, lack of education, unemployment. Okay. Sa totoo po, marami po dito sa Pilipinas na mahirap pero hindi po addict. Marami po sa Pilipinas na walang pinag-aralan pero hindi po addict. Marami po sa Pilipinas ang walang trabaho pero hindi po addict. Wala po kayong kaide-ideya ng mga sinasabi ninyo. Kasi gusto po nilang ipakita na yung addict po ay biktima ng, yung addiction po ay hindi po choice, kundi sila po ay biktima. Biktima po sila ng pagkakataon. Biktima po sila ng hustisya, inhustisya sa Pilipinas. Alam niyo po kung sino yung nagsasalita niyan? Alam nyo no, kung anong grupo tong mga taga-ICC na to, no? Biktima lagi, biktima lagi, biktima lagi. Wala po ni isang nagsabi sa kanila na maaring itong mga tinutukoy nila na biktima ay marami pong nabiktima dito sa Pilipinas. Ang kalagayan po, ang tingin po ng mga mahihirap Kasi lagi yung inaano yung mahihirap eh. Ang tingin po ng mahihirap, marami sa nakakahirap, ay salot po ang droga. Kaya totoo na ibang-iba po, wala po sila sa realidad dito sa Pilipinas. Lagi po sila poverty. Alam niyo po sa mayayamang bansa, baka magulat kayo, akala niyo marami rin na mahirap. Hindi po. Ang katangian po ng mayayamang bansa, maraming mayaman, rich, mas marami yung middle class, konti yung rich, yung mga super yayaman, yung mga bilyonaryo, konti lang sila. Tapos merong mayayaman, mga milyonaryo. At marami po yung middle class. Sa mga mayayamang bansa, ganito po ang komposisyon. At konti lang po yung mahirap. Kaya po, sa ganyan pong sitwasyon, yung kung mahihirap pa rin, problema po yan ng gobyerno, di ba? O kaya, yun kawalan nila. Ewan natin kung paano nila tinitignan yun. Pero, ano po ang pagkakaiba, basic na pagkakaiba ng utak nila sa utak natin? Dito tanggap po natin na marami pong mahirap. Mas nakakarami ang mahirap sa Pilipinas. Kaya sa kanila po, dahil minority lang yung mahihirap, kaya pag inapi mo pa yung minority,
Parang ano, yung racial discrimination. Bakit mo ka nang api ng mga ibang lahi, lalo na yung mga minority? Alam niyo yun? Ganun po nila tinitignan yung mahirap. Kukunti lang yan, dapat pangalagaan, hindi dapat. Dito sa atin, normalidad lang po yung mahirap. Kaya nila ini-emphasize yung kahirapan. Biktima sila ng kahirapan, kaya sila nagdodroga, etc. Shoutout kay Tatay Tony Bekbek Serbads. Tahimik ang mainstream media sa 18 maleta. Di ko napansin sa news. Maraming salamat sa 698 Singapore dollars. Roxanne. Anong pangalan nito ni Roxanne? Maraming salamat sa iyo sa pagpapakape, Roxanne Badron. Yan. Maraming salamat, Roxanne. Okay, balik po tayo rito, no? Lagi po nila na parang biktima pagkahirapan. Dito po sa atin, normal po ang maging mahirap dahil mahirap tayong bansa. Sa kanila po, yung mahirap, pag mahirap ka na, dapat kinakalinga ka ng gobyerno. Dapat dahil awang-awa na sa kanila eh. Kaya po, pag nasaktan yung mahirap, ang laki ng kasalanan, di ba? Kaya lagi po nila ine-emphasize na yung war on drugs ni Tatay Digong ay war on poverty. Para makuha nila yung mga judge. Utuan lang. Yan, isa, di ba? Hindi totoo yan. Marami kaming mga mahirap na hindi adik. Ang hindi nyo pinipresent, kasi sa kanila wala namang biktima yung mga adik na yan eh. May sariling mundo yung mga yan. Dito po sa atin, dahil mahirap po ang mga adik, kinakailangan nilang gumamit kahit wala silang trabaho, kaya napipilitan silang gumawa ng krimen. At hindi po yung kahirapan nila yung paggawa ng krimen. Paano yung mga pinagtripan nila yung mga, di ba, balita nung panahon ni Pinoy. Adik. Ginahasa yung lola dahil napagkamalang si Aramina. Imagine. Di po nila nakikita yan. Mr. Duterte's response was selective. Violent crackdown on the most vulnerable. Kaya in-equate po nila yung kahirapan sa pagiging addict. Yun po yung way nila para labanan ng kahirapan, mag-addict. Hindi po totoo yan. Kami po mga anak ng mahirap, nilabanan po namin yung kahirapan sa pamamagitan ng pag-aaral. Nakapag-aral po kami. Etc. Yung iba po sa amin, sa dala ng kahirapan, nagpunta ng ibang bansa para sa mas malaking kita, etc. Lumalaban po yung mga mahihirap dito, hindi po kami pabiktim. Hindi po namin sinisisi yung kalagayan, lumalaban po kami. Wala kaming oportunidad sa yaman. Marami sa amin walang oportunidad na makapaghanap buhay ng desente sa Pilipinas. Nagpupunta ng abroad. Kaya po maraming OFW sa mga lugar ninyo. Dahil lumalaban po yung mga mahihirap sa kahirapan. Hindi po katulad ng gusto mong palabasin, Paulina Masida, na sila ay mahirap kaya nag-addict na lang. O tsaka tarantaduan po yan. Kaya talagang paano nyo huhusgahan yung mga si Tatay Digong, palpak yung pananaw nyo sa kahirapan at addiction. Ini-equate ninyo na ang dahilan ng kahirapan ay addiction. O ito pa isa. Kian de los Santos case presented at ICC. Hindi nyo ba alam na nabigyan ng katarungan yan dito dahil may korte rito na umiiral? Yan ang contention namin eh. 'Di ba? Paulit-ulit tayo. Kahit nga miyembro pa tayo ng ICC, hindi pa po kayo pwedeng manghimasok sa bansa na mga miyembro ng ICC dahil may krimen na nagaganap. Hindi po kayo pwedeng pumasok kahit miyembro nyo. Ang requirement po sa pagpasok ng ICC sa ibang bansa,
wala nang umiiral na hustisya dahil yung korte ay hindi na napapakinabangan. Walang umiiral na justice system. Kayo na ang huling recourse ng mga tao para magkaroon ng hustisya. Dito po sa amin sa Pilipinas may 2 na po kaming napakulong na presidente. Meron po kaming 5 napakulong na senador. Anong sasabihin yung hindi umiiral ng justice system dito? Sarili ninyong batas, nilalabag nyo ICC. Si Kian nakatanggap na ng katarungan yan. Hanggang ngayon, kung hindi ako nagkakamali, yung nakadedo kay Kian ay nakakulong pa rin. 'Di ba? Mali-mali yung mga binibigay sa inyo. Walang pinag-iba yan sa mga walang katapusan na propaganda rito. Ito pa isa. Sabi po ni Edward Jeremy, ano naman to, trial lawyer. Officials laugh along with their president while he boasts about his skills in extrajudicial killing. And outside on the street of the Philippines, the bodies line up. Tignan po ninyo. Pinagtatawanan daw. Tignan nyo po yung dating. Pinagtatawanan daw ng mga opisyal ni Tatay Digong pag nagyabang si Tatay Digong ng AJK. Alam mo, Edward Jeremy, wala nga kasi kayong alam sa Pilipinas. Kaya sila natatawa, lahat ng mga audience ni Tatay Digong, dahil nagpapatawa siya. Joke. Joke po. Wala ba sa bokabularyo ninyo, bawal ang presidente magbiro? Nai-imagine ko lang na nagpapatawa si Tatay Digong. Natural tatawa ang lahat. Pero tignan nyo po yun. Sa atin po, kaya tumatawa ang mga opisyal at ang mga audience dahil nagpapatawa si Tatay Digong. Pero sa kanila, pinagtatawanan ng mga opisyal ng pamahalaan yung mga biktima. Di ba? Ang layo po. Ang layo po ng diferensya ng interpretasyon ng mga hindi taga rito. Lilitisin nyo si Tatay Digong dahil nag-joke siya. Ang dami po sa Amerika na nagpapatawang komedyante. Binabanatan po ang kung sino-sino. May kaso ba sila dahil nagpatawa sila? Yan po yun Kaya dapat hindi nililitis dyan dahil mali yung pang-intindi nila sa kultura natin. Ito pa isa. Si Edward Jeremy pa rin. As witnesses stated, the poor were often targeted because they were the ones least likely to file complaints against the police. Tignan nyo po pinapresent nila. Kaya raw po karamihan ng biktima ay mahihirap. Kaya ang gusto nilang palabasin, ito ay anti-mahihirap yung ginawa ni Tatay Digong. Kaya daw biktima mahirap kasi tinatarget talaga sila dahil hindi po sila makakapagsumbong sa mga otoridad. Hindi po yan yung nakikita namin No? Pasensya na po kayo, Edward Jeremy. Ibig sabihin sa kanila, pwede yun tinatarget nyo yung mahirap, konti na lang nga yan, tinatarget nyo pa. Dito po, natural po yun. Kahit po ang sakit dito sa Pilipinas, namamatay po sa natural causes. Namamatay po dahil sa sakit. Mas marami ang mahirap. Ibig bang sabihin, tinatarget ng DOH yung mga mahirap na pagtitigukin? Kahit po sa natural calamity, bumaha, lumindol. Tanungin nyo po kung sino po ang maraming casualty. Mahihirap. Ibig bang sabihin, tinatarget? Tinatarget po ba ng natural calamity yung mga mahihirap? Dito tayo. Yung mga lindol, dito tayo. Maraming mahirap dito. Pagtitigukin na natin itong mga mahihirap na to. Yun po ba yung ibig nyo sabihin? Kaya po mas marami lagi ang biktima kahit saan po, kahit po natural calamity, kahit po mga sakit, natural na sakit.
Mas marami pong matitigok na mahirap. Kasi ang katunayan po rito sa Pilipinas, mas nakakarami ang mahihirap. Eh dahil hindi nyo maiisip yan, dahil sa inyo, konti lang yung mahirap eh. Talagang pag sila pa yung maraming natitigok, sasabihin nyo, tinatarget sila. Sheer numbers. Yung statistics po, napaka-natural po niyan na kung mas maraming mahihirap, mas marami po ang bilang ng mga pusher na mahirap. Pero wag nyo pong ipagtanggol. Nakakatakot kasi yung sinasabi ni Father Flavi. Yung sinasabi nyo, kayo mga ICC prosecutor, na yung mga tinatarget ni Tatay Digong ay mahihirap at breadwinner. Kailanman po, hindi po katwiran na magtulak ka dahil breadwinner ka. Yung katwiran ni Father Flavi na 3 sachet lang ang nabebenta niya sa isang araw. Kumikita siya ng 50 pesos kada sachet. 150 pesos ang kinita niya. Dahil pambaon ng anak. Maawa pa kami sa mga tulak. Kailangan nila magbenta. Pinangangatwiranan nyo, hindi na yung addiction, kundi yung pagbebenta mismo ng droga ang pinangangatwiranan nyo. Ano na mangyayari sa Pilipinas kung yung mga pari natin ay ipangaral nila na okay lang kayo magtinda ng droga basta mahirap kayo? Eh paano po yun na pagbentahan? Yung winawasak po na buhay ng pinagbentahan. Father Flavi, ano isasagot mo dyan sa mga nawasak na buhay? Kaya ganun nila pinipresente. Mahirap na breadwinner pa, natigok pa. Hindi po yan katwiran. Uulitin ko yung sinabi ko kanina sa kasi wala gano'n nakapanood. Sa Birada. Ulitin ko po yung sinabi ko. Eh di dapat sa SM, meron linya dyan, o dito po yung mga mahihirap. Luminya po kayo dyan, pwede po kayo magnakaw ng pagkain lang ha. Buti pa yung mga magnanakaw ng pagkain, walang piniperwisyong iba. Bakit hindi rin natin sila tulungan kaya, Father Flavi? Alam mo kung bakit, Father Flavi? Magagalit yung SM. Sa labas pa lang ng SM, meron ng di baril na yung mga gwardya at hindi simpleng baril. Disabog yung baril nila. Sasabihin ba ng SM, yung mga magnanakaw na mahirap, welcome kayo dito. Kahit na anong nakawin nyo riyan, basta mahirap kayo at pagkain ng ninanakaw nyo. Hindi po yung katwiran, Father Flavi. Huwag nating gawing yung krimen. I-naturalize natin dahil lang sa katwiran mo na breadwinner. Okay. Ngayon, punta na po tayo. Ayan yung point natin. Paano kayo magpapasya ICC? Wala nga kayong kaalam-alam sa Pilipinas. Yung culture namin, ibang-iba sa inyo. Tapos,